Sa makosapa, kumusta? Na usab kamong tanan, mga igsoon o mga kahiglang ko din na sa Dios, garasyag kaluoy sa atong langit nga man sa gihapon, manaunta ka na itong tanan. Welcome sa another day of Bible study, din sa tulumanuntang, di Sovereign Grace Hour. Kauban nining inyong higala, Andres Atub Jr. o kami, no? Ni Attorney Lemuel, ang tambayayong nining maong tulumanon. Sa matag adlawng Sabado ug Domingo, dinhi sa DYKC Cebu, atong makauban dinhi si Pastor Roy Kasipli, nga diin ato ning nahimong missionary dinhi sa Davao. Alang sa bulaton din sa Kabisayan, particularly din sa Lapu-Lapu City. Salamat sa Ginoo nga nasugdan sa bang bulaton nato din sa Bohol, sa pagkakaroon ni ata temporaryong gatigom sa panimalay nila ni Brother na ang Imon o Steraning Narti. Kumusta na yung tanan des? Dibok nga panimalay. Kumusta, Brother Dondon, Laon? Ikaw mo'y nagdala gahapon sa panimbawon din na, Bradon, no? Itugot sa Ginoo, maka bisita balik na po si Pastor Roy din na, o ako sab, no? Prato sa ning tanaw na, o gatong iapils pagampo ning pagpangita na tuglo na, tagantag luna sa Ginoo di somewhere din sa Bohol, no? Aron nga katukuran na itong tigumanan. Musta yung panibahon di ay, ato nga mga kaigsunan, mga missions, din sa Kabisayan, there is Mindanao, bisa pa gani din sa Pampanga, Brother Ariel Alfafara. Masama diha, Ariel, no? Doon na po tayo makita-kita sa itong conference. Karong sunod to igpahinoon, no? Itong umabot na conference din sa Dakbayan, sa Davao. Ay mo kalibutan na, ha? Iyapin nyo sa pag-ampuna nga unta ang Ginoo mahimuot nga magpanalangin nining umabot nato nga tigom. Karon sana, Pastor, bulan sa Abril, no? Masayop, April 21 to 24 kana siya, no? Doon sa pangato ang umabot nga fellowship din sa Batumilong. Dili rong Sabado mo abot next Saturday, no? And that is September 27. Dili pa karong Sabado, karon pang sunod na Sabado 27 diha sa Batumilong. Di naman kahit sigibing kini siya kundi quarterly fellowship usab, no? Ni kumita to si Pastor Bagi nga usa sa mga speakers sa maong tigom din ha. Ato sa ning kontakon si Pastor Mario ng Relatores o si Pastor Roger Relatores kung available ba sila, no? Nga usasab mga sa atong mga speakers. Then Pastor Freddy Sab, ay kumusta mong mga taga Santa Maria, taga San Agustin, no? Saman kuyog ta dito mga tomo, yun doon rabi ng Santa Santa Maria diha sa Malungon or rather sa Jinsan, Patumilong. Nagano na siya nagsobra oras na lang. Kami rin sila ba, layo-layo pa. Okay, so muna itong plano, no? Then, usab, sila ni Pastor Billy Manggubat, magkatambong sila. O niya, ang taga-Jinsa, no? Pastor, din sa General Santos City, Pastor Gamilia, no? Noy primo ng Los ay makatambong po mo ang mga fellowship niya. O of course, Pastor Mario Magallanes o mga kaigsunan. Sige, ito tas pag-ampoy, ito din pasubo sa makosapa sa pamilya nga Mara, no? Tungod sa kamatayon sa usa sa itong mga kaigsunan din ay kuha na sa Ginoo si Manang Loretta Mara. O karong gabi, Bermel, karong gabi, si Brother Pastor Julito Bagi ang mana din sa New Bohol o maghatag message. No, gikan sa alas 4 nila so iabot na alas 5 pasado siguro. O ugmang adlaw atong gihangyo ni si Brother Timmy.
Brad Tim, ikaw Brad Timmy sa gabi. Then, Brother John Ruben, okay ra ka Brother John Ruben? Kung karong Miyerkules, di ba, kana bang apikis ay mo sa mga pagbiyahe, no? Kita tao ba John, no? Pwede ka karong Wednesday. O si Brother Langido sa Webes, no? Sa Webes. Then, sa Friday, ako, no? Namin din niya, po may matulog siguro. Okay? So, Lunes, papit sa 21, no? 22. O, sige. Tata sa ato nga pagampo. Happy birthday day. Sila pa kumalimot, ha? Happy birthday sa kang Babes din yun. Babes, happy birthday, no? Dahil pang katuigan hatag ka naman sa Ginoo. Ginoo sa mga bless sa inyong business, kauban sa mga kabataan. Okay, at sa pangaliw po, panugyan nato sa Ginoo tanantang gibuhaton karong adlaw. Father in heaven, once again, kami gadool sa imong mahal ng presensya. Kapasalamat, Lord, sa privilege nga din, amo sa mga matunan, may sugutan ng imong mga pulong nga akong pag-apong ng makining panalanginan. Bless Ginoo, sila sa mga naas balatian, gampo ako, Lord, sa kayuhan completely ni Durang dito sa US. Even, Lord, salamat di ay. Tubag na mas pagampo nga si James as ba ni Ayay. Kaya kabalik na si Ayay dis Davao. Salamat Ginoo, kabalik sa si James dito sa US. Kayuhan. Kompletong kayuhan Ginoo. Pray kong ga-pray, bisan pagani sa kang Rachel, anak ni Brother Lingling. Lord, I pray sa imong grace alang kaniya, salvation number 1, and then sa physical healing. O sab Lord, sa kang Lilian, o bisan pagani sa kang Brother Binlot. Ning panahon na sa Lord sa kasubo sa pamilyang Mara, pala ka mag-comfort kanila. Ginoo imong mga pulong, magapagitaglo na diya sa ilahang masubanon nga kasing-kasing ning matayon silang inahan. Nga pray ko, Father God, magtagbo kas pananglan, i-bless Lord ang mga pagwali matagabi. O Tugyasab na mo, Ginoo, kanimo bisan pa ang mga programa na mo ning different radio stations. Salamat sa mga tao. Ngay mong gigamit, gaampo, tabang Lord, nining maong nga bulhaton. Bless Ginoo ang mabata mo nga mga seminars, trainings, and even Lord sa mga kaiksunan nito sa US. Lani Beth, Chingwa, o Gatibok, kapanimalay bisan pala ni Christy, o siyang pamilya. Bless my Lord Father, sila ni Chichi, ang ilang pamilya dito sa Canada. Kabataan sabi ni Brother Ernie Bahugbog. Sa Lord, akong gilas pagampo, si Penpen dito sa gawas sa Australia, sa iyang panarbaho, tabangan mo siya Ginoo. Bless si Babe sa Lord nga sa pagsaulog niya sa daghang karong adlaw, daghang pangkatuigan ni hatag mo kaniya. Bless lang business. Father God, salamat sa imong kaayo. Bless among mga kabataan sa ngalan ni Kristo, o Dios, giapo na mo kining tanan. Amen and amen. Sige, maigsoon. Ato na kita sa ato nga meditation for today. Wala una kita'y music, ha? May mga panahon itong programa na atay music, apan may panahon sa mga wala. Okay? Sige ta, please turn your Bible sa Book of Proverbs. Proverbio ta, mga igsoon. Pamalandungan na to ni kadari after this ato ta sa padayong paghisgot nining doctrine of landmarkism. Proverbio Kapitulo 14, ang igsoon, unya ato ang gisgotan ning verse 26, no? Yun din, in the fear of the Lord is strong confidence. Ang pagkahadlok daw diha kang Jehovah sa Dios, may igsoon mo sa kamaligong pagsalig. The fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. Kita mo din may son, ang tawag ganing mahalokon si Ginoo, mapiskan ang iyang mga kabataan sa blessing. Huwag na akong nabantayan. Basta gani mga ginikanan, panalangin na si Ginoo, apel po ng mga kabataan. Di masuro diya dayon, pero later on, mabitaw na nga ako gato ko nga sa kung na may mga minahal na tos kinabuhi o maluwas unya sa gagmay panatudluan, time will come nga kana sila
mo balik ra gyud na maigsoon diha sa kanabang pangalaga din na sa Ginoo. O hatagan sila o nas kaluwasan na din magkapangalagan sa Ginoo. Now, ato ning verse 26 tong ako lang nagisingit kadali. Dili ta maigsoon sa verse 27. 27 sa Proverbs 14 na matod pa din hi. The fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. So, sa verse 26, gisgutan niya pagkahadlok sa Ginoo. Sa 27, maugya po ni ang pagkahadlok din sa Dios. Mo'y usa ka tuburan sa kinabuhi is a fountain of life. Kinipitang natapos nung nasod ng maigsoon. Nahalag yun nga atong kanibang presenting mga nagdumala sa itong nasod. Hindi man siguro tanan, pero daghan grabing corruption yun, no? At magiging masaksihan. Unta ang Ginoo mag-restrain kanila. Magpugong nila sa kay subang nasod ba maigsoon kagubot tungod sa is because of anomaly. Ang pagkahadlok sa Dios maigsoon muhatod sa tao sa pagbiya sa mga buhat nga dili mayo, buhat nga dautan. The fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Na-mention ako ni kadali ning ato ang presenting kining bitang ubang naadya sa pangatungdanan. Magikahadlok maghimog dautan ba? Ga-enjoy na sila ron, labi katong gina-imbestigaran. Sa kada mag-enjoy may soon. Ito na dapat kontento tas mga balag ginagmayng butang basta kay gikan sa maayong panginabuhian. Sao man ng minilyon higala, binilyon pa ng uban. Unya di ay kanang kinaukaw gikan sa kanabang panulunan sa itong nasod. Abot yun ang ipasoban karma. May tabo mag yun na. Kaya tao ganing maghimog di maayo. Mudangat yun na kung sa ikitanom niya. Kini, lesson na ito agad ha. Ang isoon niya. Wa po yirbay, po buhat nga daotan nga di masakpan. May baluan na higala ka na mga sikreto. Daghang kay mga pamaagi ang Ginoo ba. Salamat na sa Ginoo nga nakauli na si Brother Raul Alfante, no? Bago na siyang bypass. Dili sa SPMC, dili sa Davao. O nagagawas na, natulog na to sila na. Salamat sa Ginoo. Kinibitang ma-istorya na ko ni kadali. Speaking about ning bypass operation, karang tanggalon man ng heart, no? Gikan sa lawas, tanggalon na niya. Dito ang operation himuon. Manang itawag bypass tungkol kay ang machine siya maoy ang machine, no? Mausay magpadagan, magpa-circulate sa atong blood sa lawas. So sa katao gioperahan samtang gisumpay itong mga ugat dito. Bawitaw na no nga tanan grace lang Diyos Ginoo. Nabay siya tadi maikson kadali diri sa Proverbio kapitulo 14. So sa verse 27 ang pagkadlok sa Ginoo moyo sa ka fountain of life. Sa bukid maigsoon basta naa gani fountain na ay balon, no? Balon maigsoon anay tubig ng lugar ay kanindota. Importante yung kayong tubig. Ka puyo bitawig bukid sa una. Taga-bukid ka pa. So, taga-bukid man ko. Puyo bitawig bukid dito sa Dalisay sa una. Layo-layo pa baya po itong kabag tubig. Stang hago pating hago ba? Una nga kung ang tubig nato narastugkaran sa mga taga-bukid nga nagminaw ron, kung yung tubig narastugkaran ay kanindota, di ba? Pero muhakot pag-anig pila kilometro ay ka mo nang ang kinabuang paghadlok po sa Ginoo mo'y usa ka fountain of life, tuburan sa kinabuhi, or balon sa kinabuhi. Kung ang tao maigsoon doon sa tubig, ang grabing blessing na.
Sa tuwa karon, maabot naman lang tubig pinagis water district. Magbayad lang ta kada buwan. Pero di sa bukid, di ba yun na ni? Mo na nga blessing ang balon nga nara sa to ang tugkaran. O blessing sa usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios. Mahalayo siya sa kadautan. Mahalayo siya kay Ginoo nga mo mando niya, mo tultol kaniya. Ana nga akong pahinaot, ikaw higalang namin na oron. Kaya ato nga programa diri sa kahanginan na himong blessing kanimo og nga matudloan ta kanunay no sa iyang pulong aron nga mohatod kanato sa pagkahadlok sa Ginoo. Ako sab nga prayer alang nimo listener ning atong tulumanon nga kung wa pa ka masave unta masinati nimo kaluwasan. Ang salvation ba di ba gyud na hinaguan ha? Si Attorney Lemuel nag-expound niya ng regeneration. Ako sab no sa taw-taw ng panahon. We started this radio ministry way back in 1994 of November. Yun akong 31 years na ta sa radio broadcasting. O akong prayer nga kanang kining atong programa na himong panalangin diha kanimo higala. Kung wa pa ka kasatig kaluwasan, unta makaila ka nga way laing makaluwas nimo kundi si Ginoong Hesukristo ra gyud. Walay lain no. Ang Ginoong Hesukristo lang ang bugtong makahatag kanimo sa kaluwasan. Ato day pagtimbaya sa pamilya nga Talingting diri sa Santa Maria proper no, Davao Occidental. Rolando Talingting, si Vilma Talingting. Nga diin bagong nabautismuhan no, ila Pastor Julito Bagi o nahimo na ng apo nga misyon diri sa Davao. Kaya ang ila simbahan ni Pastor Bagi diri sa kanana ang Malalag no dinhi sa Malalag anak man na sa iglesia diri sa Davao. So karon nag-start si Pastor Bagi og misyon no dinhi sa Santa Maria proper, so bali apo na diri sa Davao. Og yun na higala ang pamaagi sa pag himo sa buluhaton sa Ginoo ha, nagunay Mother Church, nagunay Sending Church. Dili pwede nang kay feel ni mo nga mag-start og buluhaton, no? Magbuhimo ka bisag walay Sending Church nga nagpaluyo ani, di gyud na pwede. Sa dili ta may sa aton biyan ni kadali in Proverbs ha. So I hope nga natay lesson nga atong nakuha dinhi. Now, kini bang pagkatukod sa Ginoo siyang iglesia, isgutan na ito ng church. Kaya pwede naghalang churches ron maigsoon. Pero daghan po mahibalo kung saan paghihaba ang pagsugod sa iglesia sa Ginoo. Di ta malimot maigsoon ha, nga ang kasimbanan o ang iglesia sa Ginoo, wala ni mo tubo nga kalitlag butho, dili na mo higala. Doon na gitawang gigamit ang Dios. Number 1, ang gigamit sa Ginoo aron pagpreparar sa buluhaton sa Ginoo, preparar og katawhan aron tukuron ni Christ nga iglesia, mao si John the Baptist. Mao na nga atong nasigutan ang buhat kapitulo 3, Matthew kapitulo 3 nga diin si John the Baptist pinadala gikan sa Dios according to John chapter 1 verse 6. There was a man sent from God whose name was John. Kaysa na nga John, dahil ba yung Juan, si John the Baptist. Aplido to niyang Baptist, Pastor? No, dito niya aplido. Ang Baptist maigsoon, titulo ng gihatag sa Dios sa kang John the Baptist being the baptizer nga mao ang gipadala sa Ginoo aron nga mag-prepare, mag-andam sa dalan sa Ginoo, katawhan sa Ginoo. Mao na nga sa diha nga nay mga tawo nang naandam ni John the Baptist, recorded man na sa Matthew 3 no. Kato mga taong iyang bautismuhan human sila na naghinulsol sa ilang mga sala. Biya itong masahon kadali magsaon. Arong makita ning unsugyon sa pagsugod ang simbahan sa Ginoo, iglesia sa Ginoo. So diri sa Matthew 3 ato makita diri maigsoon nga nagwali si John. Humagwali niya, dunay mga taong
na naghinulso silang sala na nagtuo ni Kristo. So next to that, gibautismuhan sila ni John the Baptist. Na pila ka katawhan to. Ubay-ubay to sila pero gikan sa mga gibautismuhan ni Juan Bautista. Kining unang upat maigsuon mo igitawag ni Kristo. Si Andres, si Pedro, si Santiago ug si Juan. Nagsuon man no? Si Pedro o si John, mira ito ng traon ng igsuon ni Pedro. Ito sa traon kadaliang o John, chapter 1, no? Juan, kapitulo 1, may record ni Dre maigsuon. Verse 40, John 1:40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Okay. Kini si Andres ug si Simon mo'y magsuon. Unya, si John pud ug si James mao po'y magsuon. Ano siya? So, sa gibuhat ni Christ nila, gitawag sila. Lis Matthew 4. Gi-prepare ni John the Baptist Matthew 3. Gibautismuhan. So, diyang nangaluwa sila, gibautismuhan sila ni John. Then, Matthew 4, ato makitaan dito nga, si Christ, no? Gitintal, nadaog niya ang temptation ni Satanas. Dito na nasugod siya sa nagtukod na siya sa iglesia. Excuse me. Kitukod niyang iglesia, dahil sa Matthew 4. Mo ba, pastor? Binakog ang Matthew 16 dito ang pagkatukod ni Kristo sa iglesia. Amo na huna-huna sa uban. Sa Matthew 16, ang uban pagani, dito sa Day of Pentecost. Pagtukod ni Kristo sa iglesia, nahitabo na din mag-ison sa Matthew 4. Asa man dapat natin, muta na mo, asa man dapat pastor nga, si Christ nagtukod ng iglesia. Ito ang tanong ng definition sa church. O sa may kahulugan sa pulong nga church. Ang pulong iglesia, una, ang original aning pagkasulat is Grego man. So, ang word nga church, English word, gikan na sa Greek word. Masabay Gregong pinulungan sa church. Di ba? Ecclesia man. So, ecclesia. Cebuano, simbahan. Sa English, church. Sa Grego, ecclesia. Niyo sa may kahulugan sa pulong ecclesia. Ecclesia or church means a called out assembly of saved, baptized believers. Katiguman sa katawhan nga mga linuwas nga bautismado nga na nagkahiusa sa pagkairi sa Great Commission. Gatiin, isugdan na dito pa sa before sa Day of Pentecost, sa panahon pa ni Kristo Jesus, o kanang mga iglesia sa Ginoo, wala mawala ang kasaysayan na wala maputol kay gisaran ni Kristo nga even the gates of hell shall not prevail against His church. So, dito na. Nagtukod ang Ginoong iglesia. Matthew 4. Pag-iyon, bitaw dito sa verse 18. Ingon din Matthew 4:18. And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Kita ni Kristo ning magsuon si Andres og si Pedro. Nga diin ang laya dito sa baybayon, gitawag sila ni Kristo Jesus. Verse 19. Christ said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Sumunod ka mo kanako. O niya, nagpadayon si Christ, o banining duruha, ka mga magsuon. Minunot kang Christ. Karon, sa verse 20, sa una, nakita na po ni Christ, kini maong magsuon, si John o si James. Masamang pagi, pong gitawag. Yung pa sa verse 21, and going from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedeo,
Zebedee and John his brother, in the ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Gitawag niya sila. Ang sa tuwing sa pulong church, called out assembly, pundok sa katawhan nga tinawag. Muna nga ang church sa Ginoo magsuon. Pagsugod niya, dili sa Day of Pentecost. Inamaw. Gisugdan ni Kristo, pag gitukod ni Kristo ang iglesia, din sa Mateo 4, pagtawag niya sa unang upat ka mga tinunan ni John the Baptist. Diha magsuon. No, magsugod ang iglesia. Dako ang simbahan, iglesia, sa Ginoo, pagsugod niya, gamay pa. Upat pa ay membro, si Kristo ang pastor. Right there at the seashore of Galilee, the church of the Lord Jesus Christ was founded by himself. No, ito ang pagkatukod. May suwan mo oras. Bantay sa oras, doon lang tapos. Sige, ato ning palugyan siguro, tanang buluhaton. O again, higala kung ikaw sa iyong pagkuminaw, ning atong atulumanon, wapan yung mas natin kaluwasan. Kung regon ako ng ginaingon nga, you need the Lord Jesus Christ. Why makaluwas ka ni mo higala nga lain? Dili pundok, dili good works, dili bautismo, dili usaba, dili paghatag korta simbahan. Ang kaluwasan higala, purely by God's grace. Mana kung pagkamasay, ay misay, come to repentance. No? Hinusuli mong sala, pangayo pasaylo sa Ginoo. Yung na siya nga, Lord, kasala ko. Kaluwi ko Ginoo. Pagin mo na sa kawatan sa cross. Kung ito tumakitan nga, na kaluyan sa Ginoo, na sa ibang maong kawatan. Simply by trusting Christ as Lord and Savior. Mana karon higala ikaw kung pagkasigos mong kaluwasan, sa ligi siya, si Christ. Siya ragyod ang bugtong higalang makahatag mo sa salvation. Dili pundok, dili atong mayong buhat. Si Kristo Jesus lang yun. Alright, oras, salamat sa panahon again. Gihatag ka na ito sa Ginoo. Handalugma sa mga tatlo, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Satob Jr. Praise the Lord. Sige, maigsoon alang sa ato ang panayang pag-isgot mahitungod nining the atonement made by the Lord Jesus Christ. Katong pagtubos ang gibuhat ni Kristo para sa iyang katawhan. Pansali pa din yan ato daing Bible rather meditation for a while for today, no? Atong ablihan magsa atong mga Biblia na may Bible siya sa iyong tubangan. Hebrews chapter 13 and then verse 5. Hebrehanon 13, versikulo 5, nindot kayo gingon din ni Paul. It said, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Si Apostol Paul, pahimdom ka na ito magsuon. Unsa daw? Ang ato daw, yung ito ni, bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkami ugmaong sa lapi. Iniwod nga covetousness magsuon. No, pagkadaw ba? Ang tao resulta magudan ng pagkadaw kung number 1, higugmao na niyang kwarta. Muna adunay panabago sa Biblia, ayaw gyud. Diba? Ingon din hiyo, subuna kong basa ha. Bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaog sa lapi. O himuang matagbaw kamo sa inyong mga ginabatonan karon. So, pag yun nga, be content, kung siya tag sigunong ka na ito, well, ato ng pasalamatan niya. Kaya once again, mag-discontinto na ta sa mga butang nga, gihatag ka na ito sa Ginoo, diyan na magsuon na dili na ta, kanabang dili na mo appreciate, no, sa mga gibuhat ka na ito sa Ginoo. Manang awag ni Paul, yun niya, kanang magkontento dyan, no? Then, he said in verse, Hindi ka po sa versikulo 5, Hebrano 13:5, matod pa sa Ginoo, dili ko gayud
Ingon din hiyo, subon akong basa ha. Bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaog sa lapi o himuang matagbaw kamo sa inyong mga ginabatonan karon. So payon dia nga be content kung siya tag siguro ka nato, well ato ng pasalamatan niya. Kaya once gani magdiskontinto na ta sa mga butang nga gihatag ka nato sa Ginoo, diha na magsuon nga dili na ta kanabang dili ta mo appreciate no sa mga gibuhat ka nato sa Ginoo. Manang awag ni Paul yun niya kanang magkontento gyud no. Then he said in verse dili ka po sa versikulo 5, Hebreo 13:5, matud pa sa Ginoo, dili ko gayud ikaw kay siya ang Dios nagaingon man gayud nga dili ko ikaw pahikabsan ni paggabiyaan. Awan na sa alis Ginoo magsuon, di siya makanakan, dili gyud mo pasagad ang Ginoo. Na kung si David pa, dito Salmo 81:12 masiguro to, katong ningon ng Ginoo sa Israel, ngang hapagdako ang inyong baba and I will feel it. Imagine that, no? Tinguha gyud na si Ginoo nga, ang iyang makanakan, mapanalanginan niya. O nga madawat ato ng mga material, physical blessings, spiritual labaws tanan, kung mga isuon, obedient sa iyang mga instructions. Okay? Blessings will follow after obedience, not vice versa, ha? Una sa panalangin, anong tamutuman? No, dili. Una sa yun ng obedience. Pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Sige, maigsoon direta sa Isaiah 53, sugdan ta ang bersikulo 1 nga diin kini nga maong whole chapter, no? Pila ba ni ka bersikulo ning sa Isaiah 53? Doon na lang may 12 ka mga verses. Kining maong mga bersikulo ha maigsoon sa ako nang na-emphasize. Guys, got kini mahitungod kang Ginoong Hesukristo, propesiya, mga panagaan. So wala pa ni mahitabo pero gisulti ng daan. Nya kung ato ba yung basahon ng Isaiah 53, maraghuman na, no? Maraghuman na ba? Sama na karon. He was sa verse verse 3, he is despised and rejected of men. Gitamay daw siya o gisalikway sa katawhan. Nahitabo na ba ni pagsulti ni Prophet Isaiah? Wala pa. Dili man pareha itong na ay gipanulti sila ni David, gahisgot sa kang Abraham, sa kang gahisgot sa kang Moses nga natapos na to kay uhay naman lang si Haring David. Pero kani si Prophet Isaiah magsuon, una siya kasi daang tugon man ni si Kristo din mas bagong tugon na tao. Pero kung mo tanawon, daw human na, natapos na ba? Mabita na nakalahi sa Biblia magsuon kaysa uban ng mga religious writings. Mao nga dunay daghang mapanagan diri maigsoon nga matuman gyud. Na isgutan ba to nako sa inyo sa di ba tamo atos isgutan ba to nako diri nga isamot kong tuo ba ako personal sa akong personal study diri mismo sa Book of Numbers. Yes, isgutan na nako ni diri sa tong programa sa DXUM sa Book of Numbers ba nga katong pagtudlo sa Dios kang pagsugo sa Dios kang Moses sa mga angay himuon nila, mga sundalo nga kada tribo magbaton sila, no? I-hire ba nga mga kasundaluhan edad og 20 pataas nga pwedeng isabak sa gira. Maisoon sa pagkwenta-kwenta nato dito, tukma gyud. Wa gyud masayop ang giingon sa Ginoo. Mao na nga kung sa may gisulti sa Dios iyang pulong dapat tuhan gyud kay insakto gyud na sama palitan kining dungog-dungog sa giyera. Kuan ba kanang impasaban mahitabo ba gyud ng third lugar pastor? Most probably kay giingon man na dili kay dunay probability mahitabo gyud na gumikan kay gisulti na sa Mateo 24. Gisulti na sa Mateo 24, so matuman gyud na. O kung kanusa na,
We do not know. Kaya di na takabutan na. Or pwede sa mga makaabot tayo magsuon. Kay sa ako ba yung personal po nga pagtuon kini, dili na ko niingon nga inyong tuwahan ha. Kini ako nga personal nga analysis. Di na gud magdugay may mo balik ng Ginoo. Di na gud magdugay tungod kay ang mga gitag-an nga ilhan sa iya pagbalik nagakahitabo na. Grabe gud magsuon kan Mateo 24 o ay kaduhang Timoteo kapitulo 3 unang Timoteo 4 kana magsuon katong sa kang Pedro gakatuma na karong panahon na. Mana nga kung na may panahon sa itong kainit sa pagpangalagad sa Ginoo, the more karong panahon na magsuon. O kung ikaw higala sab nga gapaminawa itong programa panwa pa ka makapangandam yun. Una diha sa mong kaluwasan. Ya? Kaya kung sa may kapasalanan so sa katawang sige paminos pulong sa Ginoo. Humano siya dahil mismo kapangandam. Parihasan niya itong bitay giingon din na sa kanang hitabo sa kawatan sa cross. Nanagod ang Ginoo dito higala ha? Pero ang usawa ang makasinatis kaluwasan. Sige, ato ta sa 53 Isaiah. Kini nga mao nga chapter maigsoon mao ni ang gi-share ni Felipe nga Tosyuno. Mao ni siya Isaiah 53. Now, there is a versikulo 1 matod pa din Isaiah 53 verse 1. Who has believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Kisa may mo tuo? Kasi ba yan nakatuo sa among gipadayag nga balita? O kang kinsa man ikapadayag ang arm or bukton sa Ginoo. Kay siya, verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. Mo ni ang gihulagway kang Christ magsoon. Si Ginoos Kristo mitubo sa iyang atubangan sa atubangan sa Ginoo samahan ingon sa usa ka linghod nga tanom ug ingon sa usa ka gamot gikan sa usa ka mamalang yuta. Siya walay panagway. Di ba bago na akong sulti itong niaging adlaw ba to? Gahapon? Nga ang Ginoo magsuon kuan siya a man of sorrows. Magnanadre sa mo nga verse magsuon verse 3. Ingon din a man of sorrows verse 2 sa takadali. We shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness. Kita mo sa mga sundalo sa mga Israelites, mga Israel nga sundalo, kaambungan higala. Ilahang mga babae nga mga sundalo na layo ng mga ipangritoking naong sa mga artista sa Pilipinas. Ka maanyag mga ambungan nga mga katauhan. So, kato si Christ maigsuon, sa iya paghimuso ambungan, siya, siyempre, Hudiyo man. Pero nga nung nahimo siyang iyong pasoban, nahimo siyang laksot. Dili siya ambungan, dili siya gwapo ang Ginoo. Nining nagkadako siya tungkol kay nakita dito mo ison ang kasalanan sa iyang katauhan. Kaya bitaw, kita di mo kita malipay pa sa atong mga anak may ison magpabadlong. Sa mga kita ginikanan mingon nga, ay salamat nga kinang akong anak na himong kawatan. Ano din na? Masubo kita, mag-uol kita, masuko pag yun. Yun na ang gibati itong Ginoo may soon. Nga ang iyang katauhan, chosen people. Di lang ang Israel ha. Ang iyang yung chosen to salvation nga katauhan may soon. Nahulog diya sala. Muna nga, wala siya ingo din he has no form, nor comeliness. Wala siya panagway ni kaanyag. And, ingo din nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
Unsa daw higala? Kung ato siyang makita, matud pa ni Prophet Isaiah, wala daw ang kaambungan diha sa Ginoo aron nga ang tao mo appreciate sa iyang kapugi o kabugwapo. Wala. Ha? Wala ing katahom aron ato nga tinghaon siya. Mo na ang pag-describe sa Biblia mahitungod kang Christ. Maigsoon tayo mahibulong mga pastor anong nga focus ka ng mga bersikulo ha. Maigsoon ako ni siya introduction ni sa kanang tinguha or rather giunsa sa Ginoo ang pagdisenyo pagluwas iyang katawhan. Nga diin iyang gitugyan mo nang giyon dito sa Roma 8 nga sa kadako sa gugma sa Ginoo sa iyang katawhan. Wala niya pugni, wala niya gitungina ingon pa dito. Ato na kong basahon Roma 8:32. Sige yun ni Paul din. He said, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Sa kadako sa gugma maigsoon sa langit ng man sa iyang chosen people aron pagluwas o sa iyon sa atong gibasa. Siya ang Dios, ang Aman, wala magpahigawas o wala magpugong siyang kaugalingong anak, kundi mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Munang iyon rin sa mga padayon ng bersikulo, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya. So kanang mga material nga butang maisoon, basta di lang makadaot sa to, ihatag na sa Ginoo. Basta di lang makadaot kanato. Pero kung ato pong ipamugos sa Ginoo, ay hatag po na sa Ginoo, karon nga, ingong gitang, di gida pwede ipamugos, no? Bisag kung dili ni kabuton sa Ginoo, di gida ang ipamugos. Sige, balik na maison dito sa Isaiah 53, kanindutan ng ison sa pag-describe sa Biblia, sa dakong gugma samahan sa iyang chosen people, nga iyang gitugyan ang iyang anak, Ginoong Kristo. Sa tuingon nga ida, ang kaambungan sa itong Ginoo aron nga ang tao makaingon nga kaabungan niya. Wala daw nga atong tinghaon. Mira, versikulo 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Grabe may so, no? Kanadayain sa atong pagbarog diyas kamatuoran sa imong pagsalig kang Kristo nga manluluwas. Unya, gibiyaan ka sa imong mga close friends, imong mga relatives. Siguro igsuon, ginikanan, or anak, asawa, or bana. Tungod sa imong pagtuo diyas Ginoo, gitamay ka. Wala na magsoon kang Ginoong Kristo. Ano man? Kita, makasala man ta. Mawala nga, ato po ning masinati ning ingunani. Pero ang Ginoong Kristo, wa siya sala. Pero sa sa Biblia, gitamay siya. He is despised and rejected of men. Sa daw ang Ginoo, o sinasatin niya, pagtamay. Yung dinigitamay siya. O gisalikway sa mga tao. Gawas nga gitamay, gisalikway pag yun. Gawas nga gisalikway, gitamay pag yun. A man of sorrows. O sa katao, sa mga kasubanan. So, pungutan si Christ ba? Wala ba niya masinati ka ng mga nasinati na turon? Ay, sobra pa higala. Sobra pa. Pero anong gihimo mas itong Ginoong Kristo? Sa tuyo nga iyang lukaton ang iyang katawan. Aron i-rescue iyang lukaton. May sunod mo na oras. Ito ni padayon, ugma. Sige punta sa Isaiah 53, Pinota ko nga kining nga gospel nga gi-preach
dinhi ni Prophet Isaiah, gisulat niya din Isaiah 53. Nga mo ni ang gospel sa Ginoong Kristo nga nagisgot ni nga siya si Christ, matay siya, salikoy siya, gitamay siya, lubong siya. Muna dito ang gi-preach ni Philip Maison nga naghatod sa kaluwasan ngadto sa Euroko. Kaya gi-emphasize din ni Kinsay sa Ginoong Kristo, siya ang the only Savior. Siya lang yun ang bugtong manluwas. Ayaw magtuwa ng ingon nga, kung di ka masakop sa umpundok, di ka makasatig kaluwasan, or imo pang trabuhan imong salvation. Magsundi yun na mo. Usara gyud kapag ang kaluwasan higalang gitulo sa Biblia. And that salvation is through the Lord Jesus Christ. Repent. Pag hinususi mo sala, pakiluoy ka kaniya. Samtang doon na paihiga yun. Sa ligi siya. Yun nga Ginoo o maduluwas. Hantulog ma sa samangtak na o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atop Jr. Manamilit, magaingon ang Dios, panalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa baguhay na human ro. Tuang programa karong The Sovereign Grace Hour. Uban ni Pastor Andres Atop Jr. Og pasensya ganiha mga kaigsunan ha, kay dunay ni singit sa tuang programa. Nasudlan ta og kining gitawag og advertisement. So mo to mga kaigsunan, may ganit na bantayan wala na buylon og pasupot yun no, pasulod sa tong programa. Okay, salamat sa Ginoo. So ani gini sa aming mga online mga kaigsunan no, naagi mga advertisement. Sige, so far ato ang i-shout out ang tanang naminaw nini nga taknaas kagabihon no, mga kaigsunan kay galaan nga nagasunod dinhi sa tong programang The Sovereign Grace Hour dinhi sa mga kaigsunan o kay galaan nga nakabisita sa ato ang live, nagapaminaw dinhi una si timbayaw na to og i-shout out na no, itong i-acknowledge dinhi si Brad Nandi Bulandos. Brad Nandi Bulandos, shout out sa diha kay Sister Nancy Atanuso nga nagtan-aw ron sa ato ang live no og nagapaminaw sa tong live. Okay, good evening sister. Good shout out po nato si Sil Ams Bakaling. Matod pa siyang mensahe. Mayong gabi Pastor Atop. Salamat gid sa Ginoo sa safety nga biyahe nimo kahapon nga adlaw nga nakatambong mi sa Thanksgiving sa Marvel. Good luck Pastor. Okay sister Sil Ams Bakaling. Salamat sa imong mensaheng ipadangat. Shout out usab dinhi kay Brother and Pastor Ranilo Masaglang Iwag. Dinhi kay Brother Jorin Navarro sa Bohol. Shout out usab nimo dia Brother and Pastor Jorin Navarro. Good evening. Og dinhi kay Pastor John Valentin ang under shepherd sa iyang iglesia dia sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor John Valentin nakabisita usab ug nagapaminaw usab sa tuang live. Okay mga kaigsunan, so far diya sa tataman temporaryo tang magatapos sa tong programa hangtod sa sunod nga panahon dungog maminaw ta sa tuang kinaham nga programa. Salamat sa Ginoo. To God be the glory og maayong gabi sa matag usa kanato.